Malapenitensya man ang pagbiyahe pa uwi ng probinsya ngayong Semana Santa, dapat daw iwasan ang init ng ulo sa kalsada, lalo na ng mga driver. Posible kasi itong makaapekto sa inyong kondisyon at baka maging sanhi pa ng aksidente. Alamin ang iba pang tips sa mga biyahero sa live report ni Dano Tingkungko mula sa Araneta Center Bus Terminal. Dano? Tina, dahil ngayon ang huling pasok bago mag-long weekend, ngayon ang inaasahang bulto ng mga magsisiuwian. Pero paano ba masisigurong ligtas ang sarili kung pare-pareho tayong magsisiksikan sa iisang kalsada? Saan man ibaling ang tingin, wala nang galawan sa dami ng mga magsisiuwian. Ayon sa PNP, sa dami ng mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, kung kulang sa pag-iingat, lapitin ang sakuna. Sabi ng PNP, maraming sangkap ng disgrasyang naghahalo-halo ngayon. Nagmamadali ang lahat. Andun yung excitement, then suddenly, yan, matatraffic ka, maabala ka because of the large volume of vehicles. Minsan, nakakadagdag din yon sa init ng ulo. Hindi rin nakatutulong ang patuloy na pagdami ng mga aksidente sa mga nakaraang taon. At ang kapansin-pansin, karamihan sa mga aksidenteng ito, driver ang may kasalanan. Sa mga aksidenteng driver ang may mali, pinakamarami ang dahil sa maling liko, overtaking at speeding. Marahil kasama na dyan yung hindi pagbibigayan. Marahil factor na rin dyan yung init ng ulo, among other things. Pero basically, driver. Kaya paalala ng PNP, kung ayaw natin ng aberya, huwag tayong maging problema sa kalsada. Siguruhin nasa kondisyon ng sarili bago magmaneho, nakatulog ng maayos at may karelyebo kung long drive. Huwag magmamaneho ng nakainom o nakadroga. Magsuot ng helmet kung nakamotorsiklo, seatbelt kung nakakotse. Bago rin umalis, mainam na i-check muna ang sasakyan. Ang gulong ng coaster na ito na kahit makapal pa, ilang taon na rin gamit kaya pinapalitan na. Kasi pag bumibiyahe kami ng malayuan, baka sumabog, magkakaroon pa kami ng aksidente. Kaya bago mangyari yung aksidente, kailangan palitan na lahat yung mga gulong kasi luma naman na yan. Habang ang sasakyang ito, pinaka-camber alignment na para masigurong tuwid ang takbo sa long drive. May kabig sir. Yun. Siyempre, pag naglo-long drive ka, medyo kumakabig, nakakangalay, yun. Kaya medyo delikado. Para mapadali, gamitin ang pamantayang blow bagets. Pero di lang mga motorista ang dapat mag-ingat sa paglalakbay. Gayon din daw dapat ang mga pasahero. Miyerkules Santo nung nakaraang taon, pumalo na mahigit 11,000 ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station. Ano to, TV? Ano to? Mga bagahing mga ceramics. Mga ceramics? Minsan lang kasi umuwi. Minsan lang umuwi. Kasi may trabaho dito. Siyempre pag umuwi ka, kailangan may dala ka. May dala kayong kama? Oo. Gamit ng boarding house ko yan eh. Naglilipat na kasi ako ng trabaho. Paalala ng PNP, kung bakasyon din lang ang habol, huwag nang magdala ng masyadong maraming gamit. Malimit dyan sa lisi. Pag nalingat ka sa gamit mo, masisisingitan ka. Kasama na rin dyan mga pickpockets. O makaligtaan mo yung bag mo, dudukutin yung cellphone mo, mga gadgets mo. At Tina, situationer naman tayo dito sa Araneta Center Bus Station kung saan ang inyo nakikita ay yung dagsa ng mga pasahero na naghahabol hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ngayon, ang sabi sa atin ng pamunuan ng Araneta Center Bus Station ay kumpara nito mga nakaraang araw kung saan merong last trip. Ngayon, tuloy-tuloy na yung biyahe ng mga bus hanggat meron pang mga bus para ma-accommodate yung mga pasahero na magsisiuwian. Sa ngayon, wala pa rin tayong exact numero, aabangan pa natin ang bilang na yan by 12 midnight. Pero last year, sinabi sa atin ng pamunuan ng Araneta Center Bus Station, umabot ng 11,314 ang bilang ng mga pasahero na umuwi mula rito Miyerkules Santo nung nakaraang taon. Tina. Dano, may mga tauhan pa rin ba ng MMDA na sumusuri dun sa mga driver ng bus bago sila bumiyahe? Tina, sa ating pag-iikot dito sa Araneta Center Bus Station ay bukod sa mga pulis at of course yung internal security na itong Araneta Center Bus Station, meron ding mga tauhan ng MMDA at LTFRB, hindi lang para mag-check doon sa roadworthiness ng mga sasakyan, maging doon sa mga driver. Meron din dito naka-standby na ambulansya at rescue team ng MMDA para sumaklolo naman doon sa mga pasahero magkakaroon ng problema sa kalusugan tulad ng high blood pressure. Kung meron mga aksidente, wag naman sana
Pero habang may mga pasahero dito ay tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad. Tina. Dano yung mga nakikita nating mga tao dyan sa terminal? Lahat ba sila may nabili ng ticket o meron pang nagcha-chance passenger lang? Kasi marami ng mga bus in the past few days ang fully booked na. Tina, for siguro point of reference, no, dito sa labas ng terminal, kapag ang pasahero ay nandito na sa labas ng terminal, ibig sabihin meron na siyang ticket at naghihintay na lang siya na dumating yung bus. Yung bulto ng mga pasahero na nag-aabang, no, yung mga nagcha-chance passenger, ay nandoon sa loob ng terminal, dun sa mga ticketing stations kung saan kanina meron tayo ilang mga nakausap na pasahero na yung isa, 2.5 oras yung hinintay bago siya makakuha ng ticket. Dapat bukas yung biyahe niya pero pinaaga na raw niya bilang paghahanda dun sa bagyo. Meron namang isa na ngayon lang daw na-confirm na pwede silang lumiban sa trabaho kinabukasan, kaya ngayon lang sila kukuha ng ticket pero napagsarhan na sila ng ticketing booth dahil nga raw naubos na raw yung mga ticket para sa mga extra bus. Ang sinasabi sa atin ng mga dispatcher para dun sa mga pasahero na mauubusan ng ticket ngayon, subukan ulit bukas dahil meron namang mga extra bus para ma-accommodate sila kinabukasan. Tina. Maraming salamat, Dano Tingkungko.